Are you seriously asking me what I wanna do right now? Tanong niyang halatang natatawa pa rin. He was biting his lips na hindi ko mawari kung nagpapakyut o nangaakit. Inirapan ko siya at hindi pinansin. Hinawakan niya isang tenga ko kaya iritadong napatingin ako sa kanya. Kieran, ano ba? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ng marahang halikan niya ako. Napalunok ako nang tumigil siya sa paghalik at tinitigan ako. Isa. Banta ko nang makuhang ibig sabihin ng mga tingin niya. Your son is sleeping beside you. Dagdag ko. Napasingap ako nang tumawa siya. What were you thinking, ha? Natatawang sabi niya na halatang may kasamang pangaasar sa tinig. Naginit ang pisngi ko kaya umigkas ang isang kamay ko para hampasin ang dibdib niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nakairap kong sabi sa kanya at tinulak siya para mapalayo sa akin. Mahinang humalakak siya at lalo pang idinantay ang binti sa katawan ko. Napapikit ako nang tumama ang mukha ko sa leeg niya. Amoy na amoy ko, ang bango niya kaya lalo akong napapalunok sa yakap niya. Ilang sandali pa ay mukhang nakatulog na siya habang ako'y gising na gising dahil masyadong manipis ang suot kong pantulog at hindi ko maiwasang maramdaman ang nasa gitna ng mga hita niya na ngayon ay nakadikit sa bewang ko dahil sa ginawa niyang pagdantay sa akin. Mariing napapikit ako at nagdasal na sana ay dalawin ako ng antok. Ang gwapo naman ng batang to, Hana. Kuhang-kuha sa'yo, yung mukha. Pero ka-aura ng mga Samaniego. Komento ni Love. Matapos ko ipakita ang mga pictures ni Harvey. Nakuha lang noong ikinasal kami ni Kieran. Halos makadaupang palad ko ang lahat ng kamag-anak niya noong kasal namin. Kaya hindi ko matutulan ang sinasabi ni Love. Ang taas at ang pananalita ni Harvey ay namanan niya sa angka ni Kieran. Karamihan sa mga pinsan at pamangkin niya ay pawang mga kalalakihan, kaya naman nang maihalo si Harvey sa mga iyon, ay hindi ito nagpahuli pagdating sa tikas at itsura. Kung alam mo lang, kung kaano kamaldito yan. Nakangiwing sabi ko habang nag-scan ng ilang documents na kai-email lang sa akin. Tumawa si Love at ibinalik sa akin ang phone ko. Gawa pa kayo ng babae, Hana? Paniguradong maladyo sa iyon. Ngiting-ngiting sabi niya. Ngumiwi ako at umiling. Hindi na. Tama na yung isang pasaway. Baka matuyuan na ako ng dugo sa utak. Sabi ko, kaya tumawa siya at inilapag ang mga documents na kailangan ng pirma ni Kieran. Uutusan ko sana siya na ang maghatid sa opisina ni Kieran pero nakita ko natambak pa ang mga kakarating na trabaho sa table niya. Kaya ako na nagpresentang maghatid ng mga iyon sa opisina niya. Isasara ko na sana ang elevator na may isang babaeng humahangos na pumigil doon. Agad na pumasok siya at siya na rin ang pumindot para sumara iyon. I'm sorry, nagmamadali kasi ako. Medyo hinihingal na paliwanag niya at agad na naghalukay sa bag. Tumango ako. It's okay. Sagot ko na hindi napigilang suriin siya ng tingin. Her accent was quite different. Mukha din siyang hindi pinay dahil sa sobrang puti ng balat at itim na kulay ng buhok. Nakasuot siya ng specs na medyo dark ang shade kaya hindi ko makita ang mga mata niya. She was tall, about 2 to 3 inches taller than me. Kung pagbabasehan ng physique nito ay hindi ito magpapahuli sa mga international models ng True International. Abala siya sa pagre-retouch sa buong oras na nandoon kami sa elevator. Nakita ko pang medyo hinila niya pataas ang skirt na halos hapit na hapit sa mahahabang mga hita niya. She fixed her hair too and didn't forget to apply some perfumes. Hindi ko tuloy maiwasang mapaubo dahil sa sobrang tapang ng amoy noon. Nang makababa kami sa elevator ay halos mapakapit ako sa pader dahil sa biglang pagkahilo. Masyadong matapang ang amoy ng pabango niya at yun ang pinakaayaw na ayaw ko. All my perfumes were mostly light na halos karamihan ay puro mist. Nawala na ang babae sa paningin ko nang medyo kumalma ang pakiramdam ko. I took a deep breath before I entered into Kieran's office. It's so nice seeing you again, Ran. And oh my gosh, you look even hotter now. Martembate ng babaeng nakasakay ko sa elevator at saka parang model na rumampa palapit sa table ni Kieran para bumeso. Tumaas ng ilang pulgada ang kilay ko. Mumisa si Kieran sa babae at saka iginiya pa ito sa upuan sa harapan niya. What brought you here, Sarah?
Us-isa niya at agad na umangat ang tingin sa gawi ko. Huli na para umatras dahil nakita na niya akong nasa pintuan na ng opisina niya. Bagyong nagulat pa siya pagkakita sa akin pero agad na tumayot sinalubong ako. Nico told me to. Hindi na naituloy ng babae ang sinasabi niya dahil sinundan na niya ng tingin si Kieran na naglalakad palapit sa akin. Kieran tried to kiss me pero umiwas ako kaya bagya pa siyang nagulat. Tumikim ako kaya agad naman siyang napabitaw sa akin. I'll just drop these documents here. Babalikan ko na lang mamaya kapag hindi ka na busy. Matabang na sabi ko na hindi na iwasang tapunan ng tingin ng babae ngayon ay nagtaas ng kilay sa akin. You can stay here and babalik na lang ako. Matigas na tutol ko at saka padarab na iniabot sa kanyang envelope na dala ko at tuloy-tuloy nang tumalikod at naglakad palayo. Narinig ko pa ang tawag ni Kieran pero hindi ko na siya nilingon at nagtuloy-tuloy na sa pagsakay sa elevator. Napamura pa ako nang maamoy muli ang matapang na pabango ng babaeng iyon na mukhang dumikit na sa lahat ng sulok ng elevator. Agad na bumaba ako doon at nag-abang sa katabing elevator. Parang masusuka na naman ako dahil sa hilo. Inis na dumukot ako ng panyo sa bulsa at saka itinakip iyon sa ilong ko. Parang tuksong bumalik sa isip ko ang ginawang pagbeso ng babaeng iyon kay Kieran. At ang walang hiya kong asawa ay mukhang gustong-gusto naman. Seriously, Kieran? Selfish talaga. Inis na bulong ko. Alam ko naman babaero siya pero sana man lang ay ilugar niya iyon lalo na't hindi naman na siya binata sa mata ng publiko. Hanggang sa nakabalik ako sa sarili ko opisina ay masama pa rin ang itsura ko at nahihilo pa rin ako dahil sa lahat pabango ng babaeng iyon. Napatayo pa si Love na makita ang itsura ko. Ano nangyari sa'yo, Hana? Bakit para ka namumutla? Tanong niya't nilapitan pa ako. Umiling ako at nagsabi magpapahinga lang saglit sa private room para mahimas-himasan ng konti. Agad na tumuloy ako sa banyo at naghilamos ng mukha at nagsabon ng mga kamay. Para bang sa pamamagitan noon ay mawawala ang matinding amoy na nagpapahilo sa akin. Matapos ko maghilamos ay hindi pa rin talaga tuluyang bumuti ang pakiramdam ko. Dinungaw ko si Love para sabihin magpapahinga lang ako saglit. Kapag may tumawag sa akin, pakasabi na lang na tatawagan ko na lang sila mamaya. Bilin ko kay Love bago tuluyang nahiga sa kama. Pakiramdam ko'y parang napuno na ng amoy ng pabango na iyon ang baga ko, kaya sa bawat paghinga ko'y nalalanghap ko iyon. Pumikit ako at sinubukang itulog ang nararamdaman. Baka sakaling pag nakatulog ako'y maging okay ang pakiramdam ko. Bago ko nakatulog ay nag-spray pa ako ng mist ng pabango ko sa buong kwarto para kahit papaano'y matabunan nun ang matapang na amoy ng pabango ng babaeng iyon. Nagising ako nang may banayad na kamay na humahaplos sa pisngi ko. Agad na nagmulat ako ng mga mata at nabungaran si Kieran na nakaupo sa gilid ng kama. Mabilis na bumangon ako at inayos ang buhok na panaguradong nagulo dahil sa paghiga ko. Mabuti na lang at nawala na ang hilo ko matapos makaidlip. Sinilip ko ang suot na wristwatch at muntik pa akong mapasinghap nang makitang pasado 3:00 na ng hapon. What the hell? Did I really sleep that long? Tatayo na sana ako pero bigla ang pagtunog ng tiyan ko. Kaya agad ako napahawak at napatingin kay Kieran na nakatingin na rin sa akin. Unti-unting tumaas ang gilid ng labi niya at ngumuso para subukan pigilan ang pagngiti. Nanliit ang mga mata ko at agad na nakaramdam ng iritasyon nang maalala ko nangyari kanina. Tumikim ako at nagsimulang tumayo. Anong ginagawa mo dito? Di ba't masyado ka maraming pinagkakaabalahan para mapadpad pa dito sa opisina ko? Parinig ko habang nagsusuot ng sapatos. Nakita kong tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Lumuhod siya sa harapan ko at sinubukan tulungan ako magsuot ng sapatos. Inis na pinalo ko ang kamay niya kaya napatingin siya sa akin. Lumayo-liyo ka nga. Angal ko pero hindi man lang siya gumalaw at patuloy lang na pinanood ako. Pinukol ko siya ng matalim na tingin nang makitang nakangisi na naman siya sa akin. Ano ba? Ano tinatawa-tawa mo dyan? Inis na singhal ko matapos maisuot ang sapatos at makatayo. Tumayo din siya at sinubukang hawakan ng braso ko. Agad na iwinaksi ko iyon pero hindi siya nagpatalo at sa halip ay kinabig pa ako palapit sa katawan niya. Inis na tiningala ko siya habang pilit na itinutulak ang dibdib niya. Ano ba, Kieran? Let me go! Inis na utos ko habang hinahampas na ang dibdib niya. Humalakhak siya at sinubukang ilapit ang mukha sa akin. Agad na umangat ang isang kamay ko at pilit na inilayo ang mukha niya sa akin. Lumayo ka nga sa akin. Pagkatapos mong magdidikit sa babaeng yun, baka kumapit na naman na nakakahilong pabango niya. That was Sarah, Nico's friend.
Wala akong pakialam kung sino siya sa buhay mo. Ang gusto ko lang ay ilugar mo yung paglalandi mo. Hindi ko na napigilang litain niya dahil hindi niya ako hinahayaang makawala sa hawak niya. Kunot ang noon niya na muling tingnan ako. Naglalandi? Wala akong nilalandi. Hindi naman kita pipigilan lumandi sa kahit na sino babae. Alam ko namang napilitan ka lang na magpakasal sa akin at alam ko din kung saan ako lulugar sa'yo. But please, Kiran, don't make a scene here. Give your wife some respect. Did I force myself to marry you? Tanong niya at naging matalim. Bigla ang titig sa akin. Bigla ako nakaramdam ng takot dahil sa paraan ng pagkakatingin niya. Hindi tuloy ako nakapagsalita agad dahil sa paninimbang sa nararamdaman niya. Do you really think that I wasn't serious when I first offered you marriage, Hana? Parang kulog ang boses niya dahil nahaluan na iyon ng galit. Ngayon, kitang-kita ko rin ang paggalaw ng mga panga niya na halatang nagpipigil sa iritasyong nararamdaman. Napalunok ako sa nakikitang iritado niyang mukha. He was so close to me kaya kitang-kita ko rin ang mabilis na paghinga niya. Parang nanuyo ang lalamunan ko nang saklitin niya ako sa bewang para lalong mapalapit sa katawan niya. Is that what you really think, Hana? Na hindi ako seryoso sa'yo? Sabi niya. His voice was full of sarcasm and anger. Hindi ko na masundan ang takbo ng isip ko dahil hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ngayong galit na galit siya sa mga paratang ko. But you only approach me because you know you will be leaving me. Napapikit ako at napatigil sa pagsalita dahil sa malutong at malakas niyang mura. What a load of bullshit! Gigil na sabi niya na sinusubukang huminahon kahit na alam kong punong-puno na siya sa akin. Sunod-sunod na napalunok ako nang makitang pulang-pula na ang laig niya dahil sa pinipigilang iritasyon. Kung lalaki lang siguro ako, mukhang kanina pa ako tumilapon dito. You even promised me that you will let the public know that you're dating me. I can't help myself but to bring back the past. You broke your promises and even told the world that you are dating Christy. Mas malakas na mura ang pinakawalan niya ngayon. Halos mapapikit na ako sa nakikitang galit sa mga mata niya. Damn it! Kinagat kong ibabang labi nang marinig muli ang mura niya. You tend to always misunderstood my actions even before we started dating. Hindi ako nagkulang ng paliwanagan ka kahit noon pa. You just didn't trust me enough. You cannot trust me enough that you chose to leave me almost losing my shits because I've no idea what's in your darn head. Punong-puno ng hinanakit na sabi niya. His lips were so red because he kept on biting it. Halos mapaatras ako ng mariin niyang hawakan ng palapulusuhan ko. Namumula na ang gilid ng mga mata niya na parang pinipigilang umiyak dahil sa frustrations na nararamdaman. Parang may kung anong kumurot sa puso ko na makitang pinaghalong sakit at galit sa mga mata niya. I can't believe you didn't even mature a bit after all these darn years of running away from me, Hana. Matigas na sabi niya at saka padarag na binitawan ang kamay ko at pabalibag na isinarado ang pinto. Kitang-kita kong gulat sa mga mata ni Love habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Kiran. Nanghihinang napaupo ako sa kama at napahilamos sa muka. Sa pagpikit ko ay parang na-stuck sa isip ko ang galit na mukha ni Kiran. Gulong-gulong isip ko. Hindi ko maiwasang balikan ang mga pangyayari at mga dahilan kung bakit ako nagpa siyang itago sa kanya ang lahat. I did blame him for everything at hanggang ngayon ay siya pa rin ang sinisisi ko sa mga naging desisyon ko. My anger towards him was partly the reason why I chose to leave and run away from him. Pero bakit parang ako pa yung sinisisi niya ngayon? Did I really misunderstand his actions in the past? Did I really make decisions without even assessing everything? Without even considering his feelings? Without analyzing the circumstances? Gulong-gulo at halo-halo ang mga tanong sa isip ko. Nang minsang isipin ko ulit iyon ay bigla na naging pagkirot ng ulo ko at agad na napatutop sa bibig nang makaramdam ng biglang pagkahilo. Love! I tried to call her to get her attention pero masyadong mahina yata iyon para umabot sa gawin niya. Bago pa ako makapagtawag ulit sa kanya
ay naramdaman ko na ang biglaang pandidilim ng paningin ko. That was the last thing I remember before everything to me went black. Boses ni Mommy at Daddy ang narinig ko pagkagising. Kumunot ang noo ko nang masigurong nasa kwarto ko ni Kieran kaya nagtataka ako kung bakit sila nandito. Dad, tawag ko sa kanya na busy sa pakikipag-usap kay Mommy. Agad silang napalingon sa akin at lumapit sa kama. Sinubukan kong bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Mas maayos ng pakiramdam ko ngayon kaysa kanina na sobra akong nahihilo at nasusuka. Hana, ano nangyari sa'yo? Si Mommy na agad pumasok sa gilid ko at inayos ang mga hibla ng buhok kong tumatakip sa mukha ko. Are you okay, Hana? You didn't even tell Kieran about your situation. It's a good thing you have a very responsible secretary. Sabi ni Daddy habang hinahawakan na isang kamay ko. Ngumiti ako. Of course, Love isn't just a secretary to me. She's also a dear friend of mine. Kung hindi ka niya nakita doon, ay baka na paano na kayo ng baby mo? You should be more careful, Hana. Dagdag niya. Nanlaki ang mga mata ko. Baby? Did I hear him right? Baby? Dad? Didn't you know that you are pregnant again, Hana? Tanong ni Mommy na lalong nagpagulat sa akin. Sunod-sunod na umiling ako. I'm pregnant? Tanong ko na halos hindi lumabas sa bibig ko dahil sa pagkabigla. Para ko sasabak sa gera dahil sa biglang pag-atake ng kaba sa dibdib ko. Umuntong hininga sa Mommy at saka hinarap sa Daddy. I told you. Hindi niya alam. Napatingin si Daddy sa akin na parang may konting pagdududa sa mga mata. Are you sure you didn't know? Tanong niya at saka nagkatinginan sila ni Mommy. Umiling ako. Bumuntong hininga siya. Kieran was blaming himself for what happened to you. Dagdag niya na nagpasingap sa akin. Napalunok ako at umiling ulit. I really didn't know, Dad. Sagot ko. Kinagat ko ang ibabang labi nang maalala ang naging pagtatalo namin ni Kieran kanina. He was so mad at me when he left. That's probably why he was blaming himself for what happened. Bigla ko nag-guilty at nilinga ang paligid para hanapin siya. He was talking to your doctor, Hana. Sabi ni Daddy na napansin siguro ang paghahanap ko. Tumawa ako at kinagat ang ibabang labi. If you're looking for your son, nasa kabilang kwarto siya at natutulog. Nandoon si Kira at pinakausapan ko na dumito na muna ngayong gabi kaya huwag ka mag-alala. Sabi ni Mommy at ninitian ako. It's your second time, kaya alam mo naman na dapat ang mga dapat na gagawin at mga hindi dapat. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Tumango ako. Nakakalungkot lang na wala ko sa tabi mo noong mga panahong ipinagbubuntis mo sa Harvey. Kaya babawi ako ngayon dito sa pangalawang apo ko sa'yo. Sabi niya at nakangiting dinama ang pipis ko pang tiyan. Agara ng pagtulo ng mga luha ko dahil sa sinabi niya. Narinig ko ang palatak ni Daddy. Mommy, you're making your daughter cry. Sabi ng doktor niya, bawal siyang ma-stress dahil mas masalan yan ngayon. Kieran almost freaked out when he heard. Reklamo ni Daddy. Agad na tinulungan ako ni Mommy na magpunas ng luha. Sus Henry, ganyan talaga ang mga buntis. Nagiging iyakin. Hindi porke umiyak, stress na agad. Katwira naman ni Mommy at inarapan pa siya. Umiling lang sa Daddy at tinitigan ako. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi dahil nandito si Mommy. Maya-maya tumunog ang phone ni Mommy kaya sinagot niya iyon. Why, baby? Nandito kami kina Ate Hana mo. Yeah, she's fine now. Kumain na ba kayo? How about your Kuya Rowan? Ibigay mo, kakausapin ko. Tuloy-tuloy na sabi ni Mommy matapos sagutin ang tawag ni Dame at saka tumayo para makapag-usap pa. She excused herself leaving me and Dad alone. Sinundan ko siya ng tingin habang papalabas sa kwarto. About what happened before you left for Paris, Hana. Simula kaagad ni Dad nang makalabas na ng tuluyan si Mommy. Napalunok ako at agad na ibinaling ang atensyon sa kanya. I was the one who stopped Kieran to reveal his relationship with you. Pag-amin niya, agad na namilog ang mga mata ko at agara ng pag-atake ng kaba sa dibdib ko matapos marinig ang sinabi niya. Po?
I don't understand that. I mean, why? Why did you stop him? Halos hindi ako magkanda tuto sa pagtatanong. I just don't understand why he had to do that. Don't tell me you were against... No, Hannah. I am not against your relationship. I just did that to protect you. Sabi niya. Halos hindi ako humihinga habang nakikinig at naghihintay sa kung ano pang sasabihin niya. Parang tinutusok ang dibdib ko dahil sa hindi malamang sakit na nararamdaman. All these years, I was blaming and condemning Kieran for breaking his promises to me, when in fact, wala naman pala siyang ginawang mali. When we built YS and successfully launched it together, naging mainit na ang mga mata ng media sa akin, and I was fully aware why they were always dragging my name in every issues that involves Kieran's name. People were speculating that there's another reason why I chose to merge my business with him. Pilit nilang hinahanapan ng dahilan kung bakit si Kieran ang pinili kong maging kasosyo sa YS instead of some well-known businessman out there. I can't even say to them that I was the one who asked him to be my business partner. I knew from the very start how good and capable he is. That's why I offered to invest with his ideas. Tumatangong paliwanag niya. Hindi ako makapagsalita at hinayaan lang si Daddy na magkwento. Matagal ko nang alam na may balak si Kieran na bumukod sa business ng pamilya nila dahil ayaw niya makipagkompetensya sa mga tsuhin niya. He wants to build his own company and create his own name in the industry. He wasn't just desperate to do that. He was also determined to make it possible kaya sumugal ako sa kanya. Tumigil siya sa pagsasalita at mariing tiningnan ako. Pero hindi ko kayang hayaan na gamitin kanila para lang sirain ang pinaghirapan namin dalawa, Hannah. Sabi niya at huminga ng malalim bago nagpatuloy. I knew that Kieran has a thing for you even before you started becoming his intern. He was so vocal about it. Kahit na nga ba pilit kong pinapakita sa kanya na hindi ka pa pwedeng ligawan, ay tuloy pa rin siya sa pagpapalipad hangin sa akin. He even approached your brothers and even your twin and easily found his way to be close to them. He even got your mom's blessing in an instant even before she knew that he was really into you. To cut the long story short, he made his way to get close to you without you realizing it. That clever bastard. Naiiling at nangingiting sabi niya. Halos hindi ako makahinga habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Daddy. I just can't think of something else. Ang isip ko ay nahihirapang iproseso ang lahat ng mga sinasabi niya. That's why, when he asked for my permission to publicly date you, I told him to wait for a year or two. Nagsisimula na rin bumaba ang stocks ng YS dahil sa balitang ginagamit daw ni Kieran ang anak ko para magawa ang gusto niya. They were speculating that I have plans to give my position to him and would let him run the company. The boards don't want that because of his bad image. That's why they insisted to take you out of the picture. Gusto nilang mawalang usap-usapang meron kayong relasyon. That's why I purposely sent you in Paris without even knowing about your condition. Tumiimbag ang siya pagkatapos sabihin iyon. I took a deep breath and tried to put myself together. What I heard now was the truth. At hindi ko alam na sobra palang nakakasakit ang marinig ang katotohanan, lalo na kung alam mong mali ang lahat ng mga pinaniniwalaan mo. Halos matulala ako matapos ang naging pag-uusap namin ni Daddy. Hindi nagtagal ay umuwi rin sila nang masigurong okay na ako. Halos isang oras na lumipas mula na makaalis sila, Mommy, ay hindi pa rin nagpapakita si Kieran sa akin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gusto ko makita siya, pero parang mamamatay ako sa guilt na nararamdaman ko kung makakaharap ko siya. Kaya nagtatalo ang isip ko sa kung anong gusto kong mangyari at kung anong una kong gagawin. Nang hindi na ako makatiis ay bumaba na ako para hanapin siya. Pagdating sa kusina ay nakarinig ako ng mga kaluskos doon at habang papalapit ako ay amoy na amoy ko ang porridge na panigurado ay si Mommy ang nagluto bago sila umalis. Nakatalikod si Kieran sa gawi ko na mukhang may ginagawa pa sa sink. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Nalangon niya ako at agad na natigilan na magtama ang mga paningin namin. Ako ang una nag-iwas ng tingin nang hindi ko makayanan ang intensity ng mga titing niya.
Hindi ko matukoy kung galit ba ang nakikita ko sa mga mata niya o pag-aalala. I'm hungry. That's why I came here. Alang ang sabi ko at nagkamot sa pisngi. Hindi siya nagsalita pero agad na kumilos para ipaghanda ko ng makakain. Hindi ko maiwasang panoorin siya habang ginagawa iyon. Nanatiling seryoso ang mukha niya at mukhang walang balak na kausapin ako. I bit my lower lip. Guilt hunted me once more. Matapos niyang ibaba ang porridge, sa harapan ko ay akman-tatalikod na siya kaya tinawag ko. Tumigil naman siya sa paghakbang pero hindi ako nilingon. Kinagat ko ang ibabang labi bago tumayo at naglakad palapit sa kanya. Nanatili siyang nakatalikod sa akin at ako naman ay tumigil sa likuran niya habang yumuyuko. Hindi ko alam ang sasabihin ko pero ayoko din naman siyang mawala sa paningin ko. Narinig ko ang buntong hininga niya bago nagsalita. Why? Do you still need anything? Tanong niya habang hindi pa rin ako tinitingnan. Umangat ang tingin ko sa likuran niya dahil hindi ko matagalan ang pananahimik at hindi niya pagpansin sa akin. Hindi ko na napigilan ang mga hikbi ko kasabay ng tuloy-tuloy na pag-agos ng mga luha galing sa mga mata ko. Tinakpan ko na ang mukha ko gamit ang dalawang pala dahil hindi ko na makontrol ang pagkawala ng mga hikbi ko, lalo na nang humarap siya sa akin at ikulong ako sa mga bisig niya. What's the matter? Rinig kong tanong niya habang hinahaplos ng marahan ang likod ko. What's wrong? Marang, bulong niya habang inaalo ako. Hindi ako makapagsalita at niyakap na lang siya ng mahigpit. Lalong umagos ang mga luha ko na maikulong sa malapad niyang dibdib. Why are you ignoring me? Mahinang sumbat ko nang medyo kumalma na sa pag-iyak. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at yumuko para silipin ang mukha ko. Napasimangot ako nang punasan niya mga tira-tirang luha sa pisngi ko. He tucked my hair in my ears and gently pinched my nose. Sumimangot ako lalo at tiningala siya. He licked his lower lip and gently cupped my face. When I saw him looking at my lips, I closed my eyes and anticipated for his lips to claim mine. But it didn't happen. He didn't kiss me. Agad na napamulat ako at nakita ko siyang titig na titig sa akin. Did you purposely hide about your pregnancy again? Tanong niya. Dumaan ang sakit sa mga mata niya habang tinitingnan ako ng diretso. Are you planning to run away again? Dagdag niya na halos hindi ko na marinig. Napalunok ako pero hindi ko magawang mag-iwas ng tingin. He was teary-eyed while looking at me. Parang nadudurog ang puso ko habang tinitingnan siyang nahihirapang magsalita. And then what, Hana? Aalis ka ulit at iiwanan akong halos mabaliw na sa kakaisip. Kung kailan ka ulit babalik sa akin? Punong-puno ng hinanakit na sumbat niya at napayuko. Naramdaman ko ang pagpatak ng mainit na likido sa braso ko kaya inangat ko ang tingin sa kanya. Muntik na ako mapasapos sa bibig na makita kong umiiyak siya. Humigpit ang kapit niya sa magkabilang braso ko at marahang pumisil habang patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha habang nakayuko. My heart broke just by watching him weep. Parang kinukurot ang dibdib ko habang naririnig ang mahina niyang iyak. I guess he was trying to hold back but he just couldn't. Don't leave me, Hana. His voice was broke when he said that. Agad na namuo ang mga luha sa gilid ng mga mata ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binibitawan niya. Please don't leave me again, please. I'm begging you. Don't leave me. He said, almost breaking down. Hindi na ako nagsalita at niyakap na lang siya ng mahigpit. His shoulders were shaking while continuously weeping in my arms. Umayos ako ng tayo para mayakap siya ng mahigpit. His forehead was in my shoulder. Ako na mismo kumuha sa mga braso niya para igiya ang mga iyon para yumakap sa akin. I gently caressed his back while trying to comfort him. Don't leave me again, Hana. I love you so much. Bulong niya habang humihigpit ang yakap sa akin. Tumango ako't mabilis ang pinalis ang mga luha sa pisngi ko. I'm not leaving you, Kiran. Hindi na ako aalis ulit.
Bulong ko bago ginantihan ng mahigpit niyang yakap. Pagkatapos ay sinalo mukha niya para magkasalubong ang aming mga labi. "Congratulations, Daddy!" Bati ni Harvey kay Kiran nang marinig ang boses ng ama na paparating kasama si Daddy. "We're here in our house to celebrate Kiran's promotion. He was just elected as the president of YS at nagpa siya kaming dito na i-celebrate sa bahay kasama ang pamilya ko." Napangiti ako nang agad na kumapit siya sa leeg ni Kiran na hahalik pa sana sa akin pero hindi nagawa dahil agad na kinapitan ng anak. "Let me kiss your mom first, baby." Rinig ko sabi niya at agad na dinikitan ako at hinalikan ng mariin. "Congratulations." Mahinang bati ko matapos maghiwalay ang mga labi namin. Kumindat siya at ngumisi. "Thanks, sweetheart. But I know another way to congratulate me." Pilyong bulong niya sa akin at ngumisi ng nakakaloko. Nag-init ang pisngi ko kaya kinurot ko ang tagiliran niya. Tumawa siya at humalik pa ulit bago pinagtuunan ng pansin ang iniuungot ni Harvey. "Congrats, Kiran." Bati din ako ni nakasunod sa Troy na mukhang wala sa mood. Umati din siya kay Kiran at tinapik ang balikat bago bumalik ulit sa gilid ni Honey. Tumaas ang kilay ko sa kambal ko at pasimpleng ininuso si Troy. Pero ngumisi lang siya at pinaikot ang mga mata. Bumati rin si Nadim at Rowan at pinakauling bumati ay si Mommy na siyang abala sa pagluluto ng mga pagkain. Ilang mga cooks sa restaurant ang kasama niya na karamihan sa mga iyon ay mga kinuha rin niyang makasama noong birthday ni Daddy. Hanggang sa kumakain na kami ay puro business pa rin ang topic, kaya nakatuon ang atensyon ko kina Honey at Troy na halatang may LQ dahil halos hindi pinapansin ang kakambal ko si Troy. Si Troy naman ay patuloy pa rin sa pag-aasikaso sa kanya kahit na bahagyang nakasimangot. "Mommy, more buttered shrimp please." Ungot ni Harvey na nasa tabi ko. Kiran was sitting right next to him at madalas ay nakikita kong kahit abala siya sa pakikipag-usap kay Daddy ay ang atensyon niya ay hindi nawawala kay Harvey na sobrang likot na kumakain. Minsan pa ay tumatayo at saka tatakbo at babalik lang kapag magpapasubo ulit. Agad na kinuhanan ko siya at nang maisubo ko ay tumayo na naman para maglaro. "Don't run, Harvey. You might trip on those toys." Rinig kong saway ni Kiran sa anak. Tiningnan lang siya ni Harvey at pinagpatuloy ang paglalaro. Pasimpleng inaasikaso niya rin ako kaya nangingiti ako kapag nahuhuli ko ang pagngisi ni Honey sa akin. "What else do you wanna eat?" Pasimpleng bulong niya nang makitang wala ng laman ang pinggan ko at abala ang mga mata ko sa pagtingin sa mga nakahilarang pagkain. Kakaiba ang pakiramdam ko ngayon dahil may mga pagkain talaga na isinusuka ko matapos palang sumayad ng mga iyon sa dila ko. Hindi ko naranasan ang ganito noong mga panahong naglilihi ako kay Harvey. Kaya nahihirapan ako sa pagpili ng pagkain ngayon. Masyado ring sensitive ang pang-amoy ko. Ultimo amoy ng baby powder ay nahihilo na ako. Ang nakapagtataka lang ay kahit na anong ilagay ni Kiran sa katawan niya ay hindi naman ako nahihilo. His perfume was quite masculine, kaya akala ko hindi iyon kakayanin ng pang-amoy ko pero kabaliktaran pa ang nangyayari. "Let me try that bacons." Bulong ko na naakit sa platings noon. Agad namang tumayo si Kiran at kinuhanan ako ng ilang piraso. "Should I put sauce?" Tanong niya nang inilalapag na iyon sa harapan ko. Umiling ako at agad na tumusok doon para matikman. Napatango-tango ako nang magustuhan ko ang pagkakagawa at lasa noon at saka nginitian siya. It was also weird that I can eat everything that he was giving me. Para bang lahat ng galing sa kanya ay pwede. Basta siya ang maghahanda ay nakakain ko nang walang nagiging problema. Maya-maya ay may ibinulong si Rowan sa kanya at sabay silang tumayo. Napatingin kagad ako sa kanya. Naglalakad na sila nang lingunin ako ni Kiran, kaya agad na nagtama ang paningin namin. Bumalik pa siya sa gawi ko at yumuko para bumulong. "Nathalie is outside. I think there's a little commotion between her and Rowie." Bulong niya. Kumunot ang noo ko pero tumango na lang. "I'll be back. Eat up." Sabi niya pa at nilapit ang pinggan ko sa akin. Tumango lang ako at tinitigan siya. He bit his lower lip at pasimpleng tumingin pa sa paligid bago ako magaan na hinalikan sa mga labi.
Naginit ang pisngi ko pagkatapos. You look like you were asking for a kiss. Bulong pa niya bago tuluyang umalis. Tikim ni Honey ang nakakuha ng atensyon ko pabalik sa hapag. Busy si na mommy at daddy sa pag-uusap, kaya sila lang ni Troy ang mukhang nakakita sa ginawa ni Kieran. Ang clingy naman. Parinig ni Honey nang matapos ang hapunan at nandoon kami sa garden para magtsaa. Umismid ako at pasimpleng binulungan siya. Ano na namang kabalditahan ang ginawa mo sa fiancé mo, Honey? Halos di mo napansinin kanina. Set ako sa kanya. Umikot ang mga mata niya at tiningnan pa ang kinaroroonan ni Troy na busy sa pakikipagkwentuhan kay Daddy. Kinausap niya na naman yung ex niya, kaya magsama na lang sila. Kung gusto niya, yun na lang ang pakasalan niya. Nakairap na sagot niya at inrapan pa sa Troy na ngayon ay napatingin sa gawin namin. Tingin mo dyan? Pasuplanan niyang tanong kahit na alam naman niyang hindi iyon maririnig ni Troy dahil sa layo ng pagitan ng table nila sa amin. Napailing-iling ako. Ang lakas din talaga ng topak ng isang ito. Hindi kaya sa kanya ko pinaglihi sa Harvey kaya naging ganoon kabal dito? Baka naman kailangan lang sa trabaho, Honey. Sabi ko habang inaayos ang mga nalaglag niyang buhok sa muka. I know who she's referring to. It was Crystal, ang anak na isang investor ng AJC at pinsan noong model na nakasakay ko sa elevator habang papunta ko sa opisina ni Kieran noong nakaraan. Basta, bahala siya sa buhay niya. Sila na lang dalawa magpakasal. Nakairap na sabi pa nito. Naliit ang mga mata ko at agad na may naalala. Co-model niya rin si Natalie Samaniego, kaya imposibleng wala siyang alam sa ugnayan nito kay Rowan. Hanggang ngayon, nang tanungin ko si Kieran ay umami naman siyang alam niya ang tungkol doon pero wala daw siyang ideya sa totoong status ng mga ito pagkatapos ng kasal namin. According to him, his twin was quite unpredictable and complicated. That's why he really don't know what's going on with the two anymore. Do you know that Rowan is still dating Natalie, Honey? Tanong ko. Agad na kumunot ang noon niya at saka tinaasan ako ng kilay. Of course. Was there anyone in this house who didn't? Hindi naman itinatago ni Rowan. So, alam na lahat. She even sleeps here, sometimes. So, we knew. Kibit balikat niyang sagot. Nalaglag ang pangako. So, kung meron mga hindi nakakaalam ng bagay na iyon ay ako lang. Kung hindi ko pa sila nahuli isang umaga ay hindi ko pa talaga malalaman na sila pa rin. They aren't going public. So, how the hell would I know? Nakairap kong sabi. Bumuntong hininga siya at umiling-iling. Of course, hindi pa talaga dahil hindi pa rin naman sila legal. Sagot niya na nagpagulo sa akin. Mukhang nakita naman niya ang reaksyon ko kaya agad na nagpaliwanag. Legal lang sila, dito. But your father-in-law was against to it. Kibit balikat na pagpapatuloy niya. Ikinagulat ko iyon. Tutol ang daddy ni Kieran? Bakit naman? My father-in-law was against to them? And why is that? Curious na tanong ko. Honey crossed her arms. Probably because of their huge age gap. Sagot niya. Hindi naman nabago yun dahil masyado talagang bata si Rowan kung ikukumpara sa sister-in-law ko. Rowan just turned 20 and Natalie was already 35. That's quite huge. At kahit naman ako'y nagulat noong una kong nalaman. Hindi ba? Hindi ko akalain na matured na babae ang tipo ni Rowan. I mean, I saw him dated some girls his age. That's why I didn't really expect him to choose someone older than him. At hindi lang naman basta mas matanda ng ilang taon, kundi halos higit isang dekada. But that won't be the only reason why my father-in-law was against to it. Siguro ay mas may malalim pang dahilan kung bakit siya tumututol. I don't think that's the only reason, though. Sabi ko kay Honey na mukhang hindi naman nakikinig sa sinasabi ko. She stomped her feet and started marching towards the door. Honey, where are you going? Tanong ko kaya napalingon si Troy sa gawin namin. Upstairs. Sagot lang niya at nagsimula na umakyat pataas. Nakita kong tumayo si Troy at mabilis na sunundan siya. Sakto naman pagpasok ni Kieran na kasunod na sina Rowan at Natalie na magkahawak ang kamay. Sinangisan ni Kieran ang dalawa na lumapit kay Daddy bago siya lumapit sa gawi ko. Did I make you wait?
Salubong kaagad niya sa akin at pumulupot ang mga braso sa bewang ko. Umiling ako at tiningala siya. Bumaba ang mukha niya at tinalikan ako ng magaan sa mga labi. What happened to them? Usisa ko at nilangon ng kapatid ko at ang kakambal niya na kasalukuyang kausap si Daddy. Tumingin din doon si Kieran at bumuntong hininga. She ran away from home. Sagot niya kaya agad na napatingin ako sa kanya. Lalong kumunot ang noo ko nang humalakak siya. Why? Ano nakakatawa sa paglayas niya sa bahay niyo? Tanong ko habang tinataasan siya ng kilay. I don't think this is something he can only laugh about. She's 35 and she only did that now. Nung bata kami, hindi siya kahit kailan umuwi na late because she's afraid of the scolding. I just can't believe she's doing it now. She must love your brother that much for her to disobey Daddy's way. Natatawang sagot niya habang umiiling. Bakit nga pala tutol si Daddy sa kanila? Was it because Rowan is still considered as minor? Mature naman mag-isip yun at I know baby. He even bought some stocks in YS na hindi niya ipinapaalam sa daddy mo. It was a negotiation between the two of us. Nakangiting sabi niya. I can see that he somehow felt proud of my brother. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. I know, Rowan was capable of earning for himself, but not this much. Besides, he's only 20 and he never asked money from me. Pero bakit nga ayaw ni Daddy? Tanong ko ulit. Ngumuso siya at nag-alangan pa kung sasagutin ako. Come on, Kieran. Just tell me already. Ungot ko at ikinawit ang mga braso sa leeg niya. I felt him stiffened a bit. Pinigilan ko ang mapangisi. Hinawakan niya ang braso kong nakakapit sa leeg niya at bumulong. Stop teasing me, baby. You're pregnant. Nakasimangot na sabi niya kaya natawa ko. Ayaw mo kasi magsalita. Hindi ko naman isusumbong si Rowie kay Daddy. Reklamo ko't ngumuso. He planted a kiss in my lips before answering. Because they are in-laws already. Because we're married. Sabi niya at saka inintay ang reaksyon ko. I gasped. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. Oo nga't kasal na kami ni Kieran, which means they are already connected with each other. Pero hindi naman iyon bawal sa batas. And that isn't a big deal, actually. That's not even against the law. Anong pinoproblema ni Daddy? He's probably considering his siblings. Baka kung ano-ano sinasabi ng mga tsuhin ko. O ayaw lang ni Daddy na pagfiestahan ulit ng mga media. They aren't really done with us, and here comes another scoop for them, the milk. Naiiling na sabi niya. Gusto ko sana kausapin ng daddy niya pero mukhang mahaba-habang usapan iyon kung sakali. Kung sa amin lang ni Kieran ay wala namang problema kahit pagfiestahan kami ng media. Ayoko lang talaga na idadamay pa si Harvey dahil wala pa namang muwang anak ko. And probably yun din ang sa concern ng daddy ni Kieran. Kaya tumututulo siya sa relasyon ng dalawa. I felt bad for Rowie. Sabi ko kay Kieran nang makapasok na kami sa kwarto. Maingat na ibinaba niya sa Harvey sa gilid ng kama at saka tinignan ako. Nilapitan niya ako at kinabig palapit sa katawan niya. Yumakap ako sa kanya at idinikit ang pisngi ko sa dibdib niya. Don't worry too much about him. He's way more matured than you, baby. Tudyo niya. Pinalo ko ang dibdib niya kaya humalakak siya at hinuli ang kamay ko. Inirapan ko siya nang buhatin niya ako at ipaupo sa kandungan niya. It really feels so different when I'm with you, Hana. Bulong niya habang hinahaplos ang gilid ng mga labi ko gamit ang daliri niya. Because I wasn't good like the other girls you slept with? Nakairap kong dugtong sa sinasabi niya. Umiling siya at magaang hinalikan ulit ako. No, it's not like that. You are incomparable. Bulong niya habang nilalagay sa gilid ng tenga ko ang mga buhok na tumatabing sa mukha ko. Ano nga? Usisa ko. Yumakap siya sa akin at isinubsob ang mukha sa leeg ko. It's not just about sex or the physical pleasures that I am getting. It's something else. Bulong niya. Napapikit ako ng bahagyang tumama ang mainit na labi niya sa leeg ko. It felt like I am emotionally connected with you. That made me wanted to do it more often with you. Dagdag niya na nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin.